Ano lang to ano nito, parang mabilis na review lang. Okay, kanina ko lang kasi nagawa. Sige, let's start. So, ano ko lang kayo, no? Baltaan ko lang kayo, no? So, sobrang successful nung Love Triangle Retreat, no? Um, ang daming attendees. Sabi nga nila Brother Del, sila Brother Del, yung di group leader namin, 22 years na yata nila ginagawa yung Love Triangle, no? 22 years. Pero sabi niya, so far, ito raw yung pinakamarami. So, mga 170 attendees. In fact, pagka pinatagal mo pa ng mga 1 week yung registration, ang dami pang umahabol. So, sobrang daming attendees, pero walang major problem eh. No, lahat ng mga naging problem namin last year, like yung mga, yung tech, yung sounds, yung mga ganon, na-solve this year. Tapos, sobrang smooth lahat, no? So, ang ganda, yung mga speakers lahat nakarating. Wala kaming fallout eh. Ang isang couple lang yata hindi nakarating sa amin. So, ang ganda no. Nakarating sila Pastor Glenn, on time sila, Pastor Joseph, yung mga pastor ng church nandun lahat. So, sobrang ano no, ano talaga, sobrang praise talaga kay God no. Tapos yeah, yung ano, yung bagyo, 'di ba? May threat ng bagyo, super typhoon pa nga, pero hindi raw sila naapektuhan yung bagyo mismo. So napaganda lang niya yung weather kasi malamig dahil nga doon sa bagyo. Walang accident, road accidents, lahat no, sila Robo nandito sa atin ngayon no. Galing pa sila ng Cebu, dalawang couple. Sila GP galing ng Mindoro, no? Merong galing ng Bicol, may nanggaling ng I think may Palawan pa eh, no? So, first time, no? Tapos may attendees kaming, ano yun, sweetie? British ba yon? May attendees kaming Indian. Kasi naka-Indian outfit talaga sila. Meron kami attendees na, ang tawag, Vietnamese. ano na? Vietnamese. Vietnamese, no? Tapos ang ganda nung sinabi ng tiga Vietnamese, no? Tiga Vietnam, sabi niya, gusto raw niya dalhin to sa Vietnam, yung ganto. Kasi wala raw ganto sa Vietnam, no? Or, yung Vietnam naman daw, ang i-invite niya papunta rito. Yung mga Vietnamese friends niya. So, ang ganda, no? Sabi ko, wow, worldwide na, no? Worldwide na. So, praise God, no? Sobrang ano talaga. Sobrang blessing talaga yung naging event. Nakaka, wala ng pagod, no? Sa yung haba ng preparation. So, yung topic natin tonight, no, malayo naman about dyan. Malayo dyan sa retreat. Pero, meron kasi kami pinag-uusapan ni Brother Del, no, nung nandun kami. Meron siya nakwento sa akin, no, si Brodel. May nakwento siya sa akin, ewan ko kung familiar kayo rito, kay Glenda, yung sa Brilliant Skin, no. Sabi niya sa akin, meron daw siyang napanood, which is napanood ko rin to, no, na about sa Alpha Land. Kasi sa Baguio to, itong lugar na to. Sobrang ganda ng lugar na yan, no. According dyan sa interview na yan, yung property raw na yan, isang unit isang unit sa Alpha Land, nasa mga 100 million, no. Para siyang Highlands, no, para siyang Highlands. Sobrang ganda, no, sobrang ganda niya. Tapos, itong si Glenda, ang business niya, yun nga, Brilliant Skin. So, more on cosmetics, no? Cosmetics siya, more on pampaganda. So, nung kinikwento sa akin ni Del, sabi ko, alam mo, nakapunta na ako dyan sa Alpha Land. Sabi ko, dinala kami ng friend namin. So, eto naman yung pictures namin, no? Sabi ko nga, yung units kasi ron, pare-parehas ang itsura eh. Sabi ko, yung friend ko, yun din ang business. So, sa pampaganda rin, pampaganda rin yung business. And again, naka-acquire din siya ng, ng property or unit dyan sa lugar na yan. So, naisip ko, no, ito yung gusto kong, ano natin tonight, no. Bakit sa tingin nyo, yung ganito kasi sabi sa akin ng friend ko nung napanood namin yung kay Glenda. Sabi niya talagang
ang pera nasa ano, nasa beauty, nasa beauty. Sa tingin nyo, bakit nga ano, bakit yun yung malakas sa market? Yung gano'n, yung bakit yung market na about sa pagpapaganda, pagpapasexy, yun yung malakas sa market. Sa tingin nyo bakit? Meron ba kayong idea kung bakit patok yung mga ganong business? Totoo naman eh, 'di ba? Yung mga Pelabelo, 'di ba? Parang yung friend ko nga, kinukwento niya sa akin, meron daw siyang client, si Araneta eh. Darating daw si Araneta sa clinic niya, may dala daw na ano, parang 500,000 yata or 800,000, tapos ibibigay sa kanya. Sasabihin niya, "O, sige, gamitin mo to kung ano yung kung saan mo pwede gamitin. Ito yung budget ko for today." Di ba? Ganun ka ano, no? Ganun kalaki yung budget nila when it comes to this ano, no? To this kind of ano, no? Sa tingin niyo, bakit? May idea ba kayo? Si Mark, ikaw. Nagda-drive ka ba, Mark? Ano, hindi. Gawa-gawang breakfast. Dito. Ah, Well, kasi yun yung nasa market ngayon eh. Yun yung ina-advertise ngayon. Kaya saan ka hmm. magpunta, pampabeauty, pampaganda. Oo nga, Mas bakit kaya? Bro, vanity eh. Sige, sige, sis. kasi nakakonsentrate tayo masyado sa sarili. Yeah. Totoo, no? Nakatingin tayo sa sarili natin. Bakit sa tingin nyo, bakit gusto natin gumanda, gumwapo, gumanda yung bahay, gumanda yung sakyan? Ba't natin gusto yung ganun? Anong purpose natin? Para nakafocus sa lahat ng tao sa'yo. Ikaw lang. Yes. Ikaw yung nakikita nila. Hindi And to then, by, hindi to by experience, ha? hindi ka pa naglalabas sa sama ng loob. Pero tama, no? Actually, yung sinabi ni Sis Janet, yan din ang pumasok sa isip ko. Na bakit mabenta yung gantong business? Kasi tayo, by nature, gusto natin maging, ano yan, maging accepted ng tao. Which is hindi naman masama. Di ba? Hindi naman masama. Gusto mo lang maging accepted. Gusto mo lang hindi maka-experience ng rejection. Ibig sabihin, gusto mo, mapili ka. Di ba? Mapili ka ng tao. Aminin naman natin kung ang buhay mo is yung okay ka, no? Okay yung buhay mo sa society, mas may ano eh, mas meron kang ano, no? Mas nire-respect ka ng tao, 'di ba? Parang naalala ko nga dati, parang meron akong nakita, parang ang tawag to, nagbuhat lang yata ng upuan yung isang tao na mayaman. Sabi nila, grabe, ang humble naman no, nagbuhat siya ng upuan, ng yaman-yaman. Eh ako kahit anong buhat ko, hindi mo na ako sasabihan ng humble, di ba? Kumbaga, iba talaga yung treatment, no? Kapag ka okay ka o angat yung buhay mo sa society or yung itsura mo, 'di ba? Mas meron kang VIP treatment pag maayos yung itsura mo compared sa hindi, no? So, hindi natin masisisi yung mga tao kung ba't gusto nila maging pleasing, no, sa mata ng mga tao. Kasi gusto nating maging accepted, di ba? Ang problema, no, kahit na ano gawin natin, di ba? Kahit na ano gawin nating pagpapaayos, pagpapaganda, yung yung humanity, no, yung design ni God sa atin, yung body natin, eventually lahat tayo magde-deteriorate, di ba? At kahit na anong gawin mong ayos sa mukha mo, sa katawan natin, in time, di ba? Magde-deteriorate talaga. So, hindi natin kaya kontrolin yung bagay na yun. So, ibig sabihin, hindi masama na yun yung gusto ng tao, pero gusto ko puntahan yung pinaka-core kung bakit ba natin yun, ganun yung pakiramdam natin. Ako, lagi kong nisip yun, no? Pag meron kang, kunwari, mga tao, focus masyado sa business, gusto yumaman, or focus masyado sa itsura, gusto gumanda, huwag ka magalit sa mga ganitong tao, no? Kasi may pinanggagalingan lahat yan, eh. Di ba? Intindihin natin kung bakit. Intindihin natin kung bakit. And ako, no, nung nag-usap kami ni Brother, ito yung nasa isip ko, eh. We are created to be accepted. Kasi pag titingnan mo
yung story ng tao, no, ng yung humanity sa Bible, ginawa tayong accepted eh. Kaya lang, nung pumasok yung sin, we were rejected. Di ba? Nagkaroon ng separation yung tao tsaka si God. And since then, sabi nga ni God, once you eat from the tree of the knowledge of good and evil, you will die. Di ba? You will die. Pero hindi naman tayo namatay, hindi naman sila namatay physically, pero ano yung namatay? Namatay yung spirit nila, no? Kasi pag sinabi nating death, no? Pag sinabi nating death, hindi yung taong walang buhay. Hindi yun yung ibig sabihin ng death. Ang ibig sabihin ng death is separation. Kaya pag nakikita tayo ng taong patay, kaya siya naging dead kasi yung soul niya or yung spirit niya humiwalay na sa body. Ang nakikita natin is the dead body. Pero ang totoong meaning ng death is separation. Nung sinabi ni God na you will surely die, anong magkakaroon ng separation? Yung spirit ng tao at spirit ni God. No? Magkakaroon tayo ng separation sa Diyos. Nung sinabi ni Jesus sa cross na my God, why have you forsaken me? Bakit mo ko iniwan? Anong iniwan ni God? Yung separation ni God the Father at saka yung God the Son. Kaya sobrang bigat nun para kay Jesus, no? In eternity, magkasama sila ng Diyos, ni God the Father. Pero pagdating sa cross, because of your sin and because of my sin, di ba, nagkaroon ng separation, yung eternal na magkasama. So, sobrang hirap. So, ngayon, dito natin makikita, nung simula nung sa time of Adam, nagkaroon na ng separation. So we are all longing, no? Tayo nasa puso natin na parang may emptiness tayo. Gusto natin na may tatanggap. Ang problema, pag hinanap mo to sa tao, yung longing na yun, anong magiging outcome? Di ba? Mafo-frustrate ka lang. Di ba? Pag hinanap mo to, kunwari, yun nga, galing kami sa marriage retreat, no? Pag hinanap mo to, kaya ka nagpakasal kasi feeling mo, you feel rejected, tapos hinahanap mo sa asawa mo yung acceptance na yun. Tapos hindi siya naging perfect na husband o perfect na wife. Ano mangyari sa'yo? Di ba? Yung expectation mo, mawawala. Babagsak yung expectation mo. Kasi hindi mo pwedeng kunin yun sa tao. Dapat kunin mo yung longing na yun sa Diyos. Si God ang magkukumpleto sa iyo at hindi yung tao. So, kung ang longing natin is acceptance, paano natin yung kukunin sa Diyos? Tingnan natin ngayon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Yan. Bro Joseph, pabasa naman. Okay. 2 Thessalonians 2, verse 13. But we should always give thanks to God for you, brothers and sisters, beloved by the Lord, because God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit, faith, and truth. Aba, Yun. Galing, no? So, bakit daw, sabi ang ano command niya? Always give thanks to God. Palagi. In good times and in bad times, pasalamat tayo sa Diyos. Bakit daw kailangan natin magpasalamat kahit nasa misery tayo? Ba't natin kailangan pasalamatan ng Diyos, bro? Bakit daw? because God has chosen you from the beginning. Yun. Di ba? God has chosen us. Siya ang nauna. Sa relationship natin between God and us, no, nung naging Christian ka na, nung naging born again ka, that you have accepted Him as your personal Lord and Savior, hindi ikaw ang pumili sa Kanya. No? Si God ang pumili sa iyo. Ang mabigat yan. Mabigat yan. Mabigat yung theology na yan. No? Itong doctrine na to. No? Na si God ang pumili sa iyo. Alam mo, sabi nga, we should always give thanks to God. Ako, kahit na, when you experience rejection from somebody, balikan mo tong verse na to. Si God pinili ka. Diba? Si God pinili ka. Isipin mo yun yung creator of heaven and earth. Diba? Yung almighty, yung kinakatakutan sa Old Testament, ikaw pinili ka. Diba? Kailan ka raw niya pinili? Sabi nga ni Joseph, from the beginning. Di ba? From the beginning, wala ka pa sa mundo na to, in His mind, no? Pinili ka na niya. Hindi ka pa nga niya ginagawa, for knowledge nga eh. For knowledge. Ibig sabihin, hindi ka pa niya ginagawa, nasa isip ka na niya, nasa plano ka na niya, at pinipili ka na niya. Sobrang mabigat yan, no? Sobrang ano to, no? Sobrang lalim, no? Sabi ko nga,
Huwag mong kunin sa tao yung acceptance na hinahanap-hanap mo. Kapag naintindihan mo yung lalim nitong truth na to, titigil ka eh. Titigil ka in searching for acceptance from other people. Eh. Titigil ka doon sa point na parang you will strive for success. Kasi yung success na yun yung magbibigay sa ng acceptance ng ibang tao. I-hail ka ng tao, bibigyan ka ng glory ng ibang tao. Pag naging malalim at naging naintindihan mo na talaga tong doctrine na to, sigurado ako mawawala yung desires mo na yun. Kasi dito pa lang, okay ka na eh. Yeah, si God mismo ang pumili sa iyo from the beginning. Hindi ka pa nagsisik sa kanya, alam na niya na pipiliin mo siya at alam niya pinili ka na niya. For what? Saan ka raw niya pinipili? For your salvation. Diba? Sabi ko kanina, nagkaroon ng separation ang man at si God. Since then, since the fall of man, simula nung nagkasala si Adam and Eve, simula nung nawala sila sa garden at hindi na sila makapunta doon sa, may nag-guard na doon sa tree of life na isang cherubim, di ba? Simula nung time na yon, nawala na tayo na access kay God. Bakit? Because God is a holy God. No, holy God, ibig sabihin, no, set apart. In Him there is no darkness at all. Hindi pwede lumapit sa Kanya isang sinful man. No, kaya nga hinarangan ng cherubim yung tree of life. Hindi tayo makapunta sa tree of life because meron ng sin yung tao. Pero sabi ni God, God has chosen us from the beginning para i-save niya tayo. Ibig sabihin nung isa-save, magkakaroon ka na ng access na nawala na yun. Pwede ka na lumapit sa Kanya directly, no? Because of the finished work of Jesus on the cross. Sa paanong paraan? Ito yung mahirap. Ito yung mahirap. Sa paanong paraan daw, bro? Bro Joseph, paanong paraan? The sanctification. Yon, yan ang mahirap sa sanctification. Sige, sinong forever yan, forever yung sanctification. So sinong may idea no kung ano yung definition or in layman's term, ano ba tong sanctification na sinasabi ni Paul? Again God has chosen you, pinili ka niya, alam niya na masasave ka, no? Gusto ka niya masave, parang gano'n, no? Gusto ka niya pinili ka niya para masave ka from the beginning. Pero sa anong paraan? Siyempre, because of the finished work of Jesus, yun yung paraan na talaga, no? Pero ibig sabihin, once na na-save ka na, eto na yung pagdadaanan mo, sanctification. So ano ba itong sanctification? Medyo malalim kasi yung word na yan, sanctification. Pero sobrang kailangan natin maintindihan kung ano meaning ng sanctification. Sinong pwedeng share? Any idea lang? Mark, meron ka, Mark? Any idea? Ano ba yung sanctification? Ano yung pagkaintindi niyo sa sanctification? Parang sa akin yan, parang refinement. Refinement, tama, no? Refinement. Paano yung refinement, Pops? Ano mas masimpleng term dyan? Mas pinahirap ba yung refinement? Mas mahirap eh. Parang brewery eh. To sanctify, parang to make pure, parang ganun. Yes. Ibig sabihin ng refinement, yung isang bagay na hindi pure, tinatanggal ng residue, tinatanggal ng impurities para maging pure. Di ba? Tama. Yun ang sanctification. Ibig sabihin, ito yung mahalaga na kailangan natin maging clear sa ating lahat. Kapag inaccept mo si Jesus as your Lord and Savior, ibig sabihin, you are now a new creation. Sabi ng Bible, God has removed from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Ibig sabihin, bagong creation ka na. Hindi kanya ni-refurbish na parang inaccept ako ni Joseph. Sige, ayusin ko ng konti. Okay na to, better Joseph na to, better Joseph. Hindi siya better Joseph. He is a new Joseph. No? He is a new creation. Alam mo, sobrang importante yung ano niya na, yung truth na yan. Kasi dati nung naging Christian na ako, dala ko pa rin yung iba kong kasalanan. Yes, okay na ako sa mga iba kong kasalanan, pero meron akong iba yung mga sikreto kong kasalanan, dala ko pa rin. Nung nalaman ko at yung nabaon sa isip ko yung ibig sabihin ng new creation, sabi ko, di wala na pala akong addiction to anything. Kasi new creation na ako eh.
So tama nga, no? Yung addiction ko pa lang yun, nasa mind ko na lang. No? Pero ang totoo, you are already free from any bondages. So that moment na na-realize ko na wala na pala akong shackles, wala na pala akong, hindi na ako imprisoned to any kind of addiction or sin, that moment, nawala rin, na-free ako. Parang niloloko lang pala ako ng kalaban, deceived nga deceived eh. So you are now a new creation. Pero, hindi ibig sabihin that you are now perfect. Kasi, sabi ng Bible, you still have the body, the flesh. Di ba? Sabi nga ni Paul noon, no, na parang, the things I want to do, I cannot do, but the things I want to do, ano yan? Basta, kung yung gusto niyang gawin, ano? The things I want to do, I cannot do, and the things I don't want to do, that I do. Di ba? Parang gano'n. Yung sabihin, no, yung parang yung mabuti na gusto niyang gawin, hindi niya magawa, yung masama na gusto niyang iwasan, yun ang ginagawa niya. Ibig sabihin naglalaban yung flesh at naglalaban yung spirit. So ibig sabihin, hindi ka pa rin perfect, pero as you go through the process, sinasanctify ka. Ibig sabihin, papogi ka ng papogi, paganda ka ng paganda. Kanina, sinasabi natin, meron tayong longing na maging maganda sa harap ng tao. In the picture of God, no, ito yung sinasabi ng Bible. Once you accepted Jesus, no, nandun si God sa process na yun. Pinapalinis ka niya ng pinapalinis. Pinapaganda ka niya ng pinapaganda. Ang tawag ng Bible doon is sanctification. It is a process. It is a process. Na ibig sabihin, dati, sobrang struggle mo yan. After few years, hindi mo na struggle. Pero meron ka pa rin ibang struggle. No? Hindi ka pa rin perfect. You're still a work in progress, no? Sabi niya, sino raw ang magsasanctify sa'yo? Dalawa. Isa, the Spirit, and faith in the truth, no? Faith in the truth. Alam mo, nung binabasa ko to kaninang umaga, sabi ko, ang nasa isip ko lagi, ang sanctification is by the Spirit lagi. Nakalimutan ko to. Oo nga pala, faith in the truth. Okay? Unahin muna natin yung Spirit, no? Paano kasi na-sanctify ng Spirit? So sabi ng Bible, no, yung dati pinag-aralan natin, minsan dinadala kanya sa wilderness. 'Di ba? Si Jesus, 'di ba? Nung after nung fasting niya, sabi niya the Spirit led Jesus into the wilderness. Nalala niyo, no? So ibig sabihin, minsan pagdadaanan mo talaga yung suffering. Pagdadaanan mo yung pruning by the Spirit. Dinadala ka, inaalaw ni God na mangyari sa iyo. Bakit? Kasi through that suffering, through that pruning, no, yung mga mahihirap na parte ng buhay mo, nawawala yung yabang mo, nawawala yung pride mo. Kung dati okay ka financially, okay ka lahat. Pag tinanggal ni God lahat yun sa'yo, wala ka ng ibang direksyon kundi maging humble. So hindi ikaw ang magpapahumble ng buhay mo or sarili mo. Yung spirit, no, yung spirit ang magpapahumble sa'yo. Hindi yan works of man. Hindi yan works of man, but works of the Spirit. No? Ibig sabihin, yung pagbabago mo is a fruit. It is not a work. It is not your work. It is a fruit. The more you abide in the vine, the more you bear fruit. So kunwari, meron kang ibang bagay na, may mga struggle kang mga ibang bagay, i-surrender mo sa Diyos. Kasi yung Diyos, yung Spirit ni God ang magbabago sa iyo at hindi ikaw. Same thing sa inyo mag-asawa, no? Kung meron kang ayaw doon sa asawa mo, huwag mong pilitin na ikaw magbago sa kanya or siya magbago sa sarili niya. You have to surrender it to God at si God yung magbabago sa kanya. Kasi yung sanctification is work by the Spirit. Okay? Clear ba yon? So, hindi tayo magbabago sa sarili natin. Wala tayong ganung power. Kahit sobrang sincere ka pa sa Diyos, no? Kung sobrang gusto mo magbago, wala kang power na ganun. Si God talaga magbabago sa iyo. Magugulat ka na lang, yung pinagdadaanan mong hirap, yung pinagdadaanan mong mga sunod-sunod na problema, kahit na nagsuserve ka naman, ibig sabihin, you're not living in sin, ha? Kasi minsan yung problema mo, dahil nandun ka sa kasalanan, kaya ka may problema. Pero yung kumbaga, you are serving the Lord, wala kang habitual sin, you are okay ka spiritually, pero sunod-sunod yung problema mo, sunod-sunod yung mga attack sa iyo, most likely you are experiencing pruning. You're pruning na tinatanggal ni God sa iyo yung mga masasarap na bagay so that you will bear more fruit.
Iba rin yung nasa kasalanan ka at tapos sunod-sunod yung problema mo. Ang tawag doon disciplining. Dinidisiplina ka ni God kasi nasa maling lugar ka eh. So kaya mo na-experience yung mga masasakit. Or minsan naman, tinigil mo na yung maling buhay, nasa maayos ka ng buhay, pero ang dami pa ring attack. Ano tawag doon? Consequence yun ng kasalanan mo before. Pinagbabayaran mo lang. Kasi lahat ng kasalanan may consequence. No? So, sinasabi mo, tinigil ko na naman yung ganyang buhay, ba't pinagdadaanan ko pa rin to? Dahil yun doon. No? Consequence yun ng kasalanan mo before. So, tatlong pwede yan. No? It's either gumagawa ka na mabuti or okay ka spiritually kay God. God is pruning you. He wants you to bear more fruit. Kapag nandun ka naman sa kasalanan at nakaka-experience ka ng problema, God is disciplining you. No? Na talagang parang sabi niya, parang isang tatay na dinidisiplina ang anak. You're experiencing spanking, no? Parang gano'n. Or, umalis ka na din sa kasalanan, pero ngayon, you're experiencing yung consequence ng kasalanan mo before. So, it's not work, hindi yan trabaho ng tao, pero trabaho yan ng spirit. And, sabi niya, faith in the truth. Ito yung sobrang importante, no? Yung faith in the truth. The reason of bakit tayo nag-aaral ng Bible every week, no? Ba't kayo ma-attend? Because we are being sanctified by our faith in the truth. Kung wala yung truth, nasaan yung faith mo? Kung wala kang knowledge of truth, ano yung pinanghahawakan ng faith mo? Hindi pwedeng emotion. Delikado yun. Pag emotionally, nasa emotion lang yung faith mo, pabago-bago yan. Wala yan sa foundation. Wala yung stability. Kailangan yung faith mo grounded in truth. Kapag pinagdaanan mo yung sanctification, masakit kasi sanctification eh. Kahit anong klaseng sanctification yan, masakit lahat yan eh. No? Pero, kapag nandyan ka, anong panghawakan mo yung truth. No? Kaya nga kahit na sobrang grabe na yung pinagdadaanan mo, marami akong kaibigan, no? Marami akong kaibigan na kapag they are going through the sanctification stage, no? Or may challenges sa marriage nila, para akong kuto sa kanila, no? Hindi ko sila nilulubayan. Talagang umaalis sila sa church, umaalis sila sa D group. Sinusundan namin ni Doreen kahit saan sila pumunta. Kasi alam ko 'yon, na kapag nandun ka sa ganong stage, gusto mong umalis sa mundo. Gusto mong gusto mong mag-isa na lang. Pero delikado kasi 'yon, no? You have to go through the process na nasa loob ka ng church. You need to continue to grow in truth. Kasi nandun yung faith. Yung faith mo grounded in truth. No? Sabi nga ang ganda nitong quotation ni Pastor Mike Yap. Sabi niya, our faith is authenticated not when everything is all smooth and safe, but when everything is uncertain. Sobrang tama yan. Sobrang swak yan sa banga, no? Ibig sabihin, yung faith mo, malalaman mo lang na totoo yan, hindi pag okay ang nangyari sa'yo. Hindi yung pag okay. Di ba ganun kasi kadalasan ang pag-intindi natin, di ba? Pag sunod-sunod yung blessings mo, wow, God is happy, no? Doon sa nangyayari sa buhay ko, no? Pero hindi totoo yun, di ba? Yung faith mo, napoprove yung faith sa fire. Diyan natetest yung faith. Kaya nga kapag ka nandun ka sa stage of uncertainty, that is the best time to worship God. Kapag nasa valley ka at wala ka sa mountaintop, yan yung best time to shout to the Lord all praises, no? Talagang diyan mo sabihin that God is good, God is almighty kapag nasa valley ka. Kasi yan, sobrang lakas ng niyan, no? Yung kumbaga, yung yung glory na mabibigay mo sa Diyos kapag nandiyan ka sa area na yan, sobrang authentic, no? Authentic sobra yan. Pag sabi ko nga sa inyo, no, kapag sunod-sunod ang blessing mo at pag sinabi mong God is good, baka yung mga tao mainis pa sa'yo, parang iyabang-yabang mo, di ba? Kunwari, nagkaroon ka ng bagong kotse, wow, God is good, no? Maiinggit lang sa iyo yung mga tao eh. Pero pag katulad ng nangyari kay GP, di ba, namatayan siya nung mama niya, namatay daddy niya, tapos namatay pa yung anak niya, di ba? Tapos nung nasa hospital siya, di ba, pinraise niya si God. Nag-iyakan yung mga nurses eh. Bakit? Kasi hindi yun normal. Hindi normal na kapag nasa valley ka and you're praising God. Dapat galit ka sa Diyos eh.
Pero if you're praising God despite the challenges, despite the yung pressure ng mundo, 'di ba? Sabi ng Bible, your faith is being tested, no? Authenticated, na totoo at tunay yung faith mo. Kaya ako pag meron tayong kapatid no sa faith at nakita ko may pinagdadaanan na mabigat, tinitingnan ko eh. Titingnan ko ano kaya mangyayari dito. Na kapag ka nakita ko nagstay at lalo pa nag-grow, then praise God. Alam ko totoo to. Alam ko totoo yung kapatid kong to. Kasi diyan mo makikita eh, totoo ka ba o hindi. No? So our faith is authenticated not when everything is all smooth and safe, but when everything is uncertain. Okay? So sabi sa Romans chapter 8, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. So ito na naman, no? Sabi kanina, no? God, ano yung binasa mo kanina, Bro Joseph? From, ano yan? God has chosen you from the beginning. From the beginning. From the beginning. Ngayon naman sabi, for those God foreknew, same thing, from the beginning, no? Sabi niya, He also predestined, no, to be conformed. Ibig sabihin, from the beginning, alam na niya, meron na siyang foreknowledge, at predestined ka na niya. Ano ba yung other word ng predestined? Yun na yung inayos na niya yung destiny mo, di ba? Yung fate mo. Na ano raw yung mangyayari sa'yo? You are being conformed. Ano ibig sabihin ng conform? Ano ibig sabihin ng conform? Sino pwedeng mag-ano? Ano ibig sabihin ng conform? Sa Tagalog, inililok. Diba? Parang ganun. Inililok? Oo. Ano yung mas... Mas mahirap na naman pa. Mas mahirap eh. Parang mas naiintindihan ko pa yung conform eh. Parang pre-shape, parang shape, parang ganun. Yes. Parang ano yan, parang Inihalin picture ng... tulad, di ba? Ano bro? Inihaling tulad. Inihan, hintulan. Inihaling tulad. Parang ano yan, To comply. parang pottery, parang potter, no? Yung clay, no? Inuhulma, yun, parang inuhulma, kino-conform, no? Parang inuhulma niya yung buhay mo. So, yan yung sanctification, no? A different term pero same meaning doon sa kanina binasa natin. We are being conformed. Unti-unti kasi na-sanctify. Unti-unti na yung forma mo. Dati ano ka, no? Dati matabang base ka, ngayon pinapaslim ni God yung shape mo. Binabago niya. To what shape? To what shape? Sabi niya, to the image of His Son. Balik ulit tayo doon sa sinabi ko kanina, no? Lahat ng tao gusto natin gumanda to the image at being accepted by society. Pero ano sabi ng Bible? Ito yung gawin mo. Conform ka, magpaganda ka to the image of His Son, Jesus Christ. Ibig sabihin, yan yung accepted sa mata ni God eh. Hindi, alam mo ba na hindi ka ina-accept ni God based sa itsura mo? Na parang natutuwa sa itsura mo. Hindi. Every time nakikita niya yung itsura mo, nakikita niya yung kasalanan. Pero sabi niya, your sins, I remember no more. Hindi ka na niya titingnan sa ganung paraan. Ano na yung tinitingnan niya sa'yo? Tinitingnan na niya sa'yo yung image ng anak niya. Kaya like ko sinasabi, no, when we share the gospel, let us not, hindi naman siguro let us not, no, pero let us not focus yon. Let us not focus on bringing up the theology of heaven. Kasi ang nagiging tendency kasi, no, i-accept ko si Jesus para pag namatay ako nasa heaven na ako. Ganun yung nagiging mentality eh. Pero ang totoo nun, i-accept mo si Jesus kasi pag once na in-accept mo na siya, you are now being conformed to the image of His Son. Yung heaven na sinasabi mo, magsisimula na agad the moment you accepted Him. Yung joy, yung peace, the moment you accepted Jesus, may experience mo na yun. Yes, in the future, mapupunta mo yung place called heaven. Pero hindi yun yung pinaka goal. Ang goal natin is to be conformed to the image of Son. Ang goal natin is yung magkaroon ng relationship kay Jesus. Kaya ngayon ang nagiging debate niya, no, okay lang ba i-accept ko si Jesus pag mamamatay na ako? Kasi ang mentality mo yung heaven.
Di ba? Parang, okay, gagawin ko lahat ng gusto ko rito sa mundo and then pag namatay ako, accept ko muna siya para pagdating sa second life, nandun na ako sa heaven. Hindi yun ang gospel. Kasi alam mo what makes heaven heaven is the presence of Jesus. Ibig sabihin, kung nandito ka sa mundo at wala kang pakialam doon sa presence niya, wala kang pakialam doon sa message na gusto niya, doon sa truth na sinishare niya sa'yo, what makes you think that you will enjoy heaven? Di ba? Sabi sa topic natin last week, di ba? Last week, sabi ng mga angels, Holy, holy, holy is the Lord, the God Almighty. Paulit-ulit yung angels. Baka mapikon ka raw, paulit-ulit yung holy, holy, holy is the Lord. Bakit ka mapipikon? Kasi wala ka naman tunay na relationship eh. Gusto mo lang makarating doon to escape the fire. Pero hindi yun ang gospel. Ang sinasabi ng gospel, magkaroon ka ng personal relationship kay Jesus. And the more you hunger or you thirst for His Word, ano sabi ng Bible? You are being conformed to the image of His Son. You become more and more like Christ. Ibig sabihin, the Spirit sanctifies us into Christ likeness. Okay? Yung Spirit, yung isang role niya sa buhay natin, sinasanctify niya tayo, we are being conformed into Christ likeness. You become more and more like Christ. Hindi yan instant. It's a process. No? It is a process. Second, sabi sa Romans 8:29, no? And we all, sige, pabasa na lang. Sino pa? Pabasa naman, bro. Romans chapter 8, verse 29. And we all, the unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is in the Spirit. Yes. Mali yata yung verse ko. Romans 8:29 nakasulat eh. Pala, Double, 8:18. 18 yung verse eh. Double check ko mamaya. Pero tama tong verse yung ano lang. So yung Romans 8 lang ang mali. So sabi niya na, and we all with unveiled faces. Ano ibig sabihin ng unveiled face? Ano ibig sabihin ng unveiled face? In layman's term, ano ba ibig sabihin niya? Unveiled face. Yung walang maskara. Yes, na walang cover yung mukha. Ibig sabihin, before you accepted Jesus, sabi ng Bible, lahat tayo may veil. Hindi natin makita, no? May cover, no? Kaya kahit anong gawin natin basa sa Bible noon, hindi natin maintindihan kasi may cover. So sabi ni God, nung inaccept natin siya as our Lord and our Savior, tinanggal niya yung veil na yun. Sabi ko nga sa inyo, yung picture na yun parang kasal, parang wedding, 'di ba tinatanggal nung groom yung veil nung wife nung bridegroom. Nung bride, 'di ba? Yung bridegroom tinatanggal yung veil bride bride, 'di ba? So, ganoon din yung picture sa atin, 'di ba? Si Jesus is the bridegroom and the church is the bride. So tinatanggal din yung veil. Now we can see. Now we can see. Sabi niya, kapag daw nakikita mo na, wala nang harang at nakikita mo na yung truth, maliwanag na sa yung truth, naiintindihan mo na yung word ni God, naiintindihan mo na yung Bible, may wisdom ka na from the Lord, di ba? Dati wala tayong wisdom from the Lord eh, di ba? Earthly or worldly wisdom lang meron tayo eh. Ngayon, no, naiintindihan na natin yung truth, no? Kasi wala na tayong veil. O ngayon daw, na wala na tayong veil, sabi niya, we are now beholding the glory of the Lord, are being transformed in the same image from one degree of glory to another. Gusto ko yung verse na yun. So, ang ganda, no? So, we are being transformed from one degree of glory to another. Ito yung sinasabi ko kanina na it's a process. From glory to glory. One degree lang. Ibig sabihin, this year, ito lang improvement mo. Next year na may ibang improvement mo. Okay lang yun. Relax lang tayo because we are being transformed from one degree of glory to another. In fact, no, may mga iba mabibilis eh. Yeah? Pero isa ako sa mga mababagal, no? Ilang years na akong Kristiyano before ko pa inaccept yung challenge ng D group, no? Parang 11 years na eh nung ginising ako ni God na kailangan ko siyang i-serve, no? Kailangan ko siyang i-serve. So may gano'n, no? Na parang
hindi siya automatic, wag tayo ma-pressure na parang kailangan natin maging perfect agad sa mata ng Diyos. Sabi ni God, no, we are being transformed from one degree of glory to another, no? From glory to glory. At sabi rito, for this comes from the Lord who is the Spirit. Nakita niyo na, iba-ibang verses yung binasa natin, pero isa lang yung sinasabi, paulit-ulit yung Bible about sanctification. So ano sinasabi rito? That the Spirit changes us from glory to glory, no? So ibig sabihin, dati nung wala sa atin si God, no, ang focus natin is the glory na ma-receive natin sa tao. Pero the more we grow in faith, doon natin makikita, no, na yung glory na yon hindi na sa atin, it's for the Lord, no? So we change from one degree of glory to another. So third one, last na, no? Sabi rito John 17:17, no? Sanctify them, sabi ni Jesus, no, nagdadasal siya kay God the Father. Sabi niya, Father, sanctify them, tayo raw, yung church and his disciples. Sanctify them in the truth. Your word is truth, no? So ito yung sinasabi ko kanina, na yung sanctification is based on truth. Bakit daw? Because your word is truth. Ibig sabihin, kaya tayo nagdi-D group, kaya tayo nagbabasa ng Bible, bakit tayo may daily devotion, bakit tayo nagme-meditate on His word, because yung word niya is our guidance for what is truth. So, our faith is not based on emotion, no? Our faith is not based. Noong araw, nung hindi pa ako a follower of Christ, yung faith ko is based on emotion. Based on yung mahal na mahal ko ang Diyos emotionally. No, talagang sa sobrang mahal ko sa Kanya, bumibili ako ng lahat ng pwede ko idikit sa pader sa pintuan ko to prove that I love Jesus, na I love God. Pero ano yun, based on emotion yun. No? Ngayon, di ba, ngayon, ang faith na natin is based on truth. I don't have to prove anyone kung ano yung faith ko. But between me and the Lord, I know that my faith is genuine dahil kay God, no? Hindi na based on emotion. Ibig sabihin, pag based on emotion kasi, parang minsan pag gumagawa ako ng kasalanan, no, tinatakpan ko yung rebulto ko sa bahay para hindi makita ni God, no? Parang gano'n, no? Parang dinadaya mo, no? Pero alam ko na ngayon that I'm worshiping Him in spirit and in truth. Ibig sabihin, kahit saan ako, alam ko, nakikita niya ako, alam ko, nakikita niya heart ko. Pero, importante to, that yung word niya is truth, no? Kapag hindi ka grounded in truth, mabilis kang ma-deceive ng kalaban. Sobrang bilis ka ma-deceive ng kalaban. So, kailangan grounded tayo in truth. Huwag natin labanan yung kalaban, yung spiritual warfare based on our emotion, but based on truth. Kasi doon niya tayo kakausapin. Ibig sabihin, pag nagbabasa tayo ng Bible, huwag natin siya basahin tulad ng isang ordinary literature. Basahin natin siya under the guidance of the Holy Spirit. Ang focus natin lagi sa Bible is si Jesus. No? Naintindihan ko minsan meron tayong mga pinagdadaanan, mga problema. No? So pag binubuksan natin yung Bible, we are looking for truth for our problem. Okay naman yun, okay naman yun. Pero dapat umpisahan mo muna kay Jesus. Yung laman ng Bible is always about Him. Then after nun, tsaka mo tingnan yung sitwasyon mo. Kasi kapag inuna mo yung sitwasyon mo, tsaka mo lang finalo si Jesus, minsan na may mislead ka eh. Ikaw na yung center ng Bible eh. Hindi naman tayo ang center ng Bible. Ang center ng Bible si Jesus. Pag nakita mo yung connection nung nabasa mo kay Jesus, tsaka mo tingnan yung sitwasyon mo. Kasi si Jesus talaga yung center dapat. Okay? Bakit daw? Because yung word daw is truth. At yun ang guidance natin sa kahit anong spiritual attack na pagdadaanan natin. Ibig sabihin, the Spirit transforms us through the word. So, dapat connected lagi yun, no? Once na in-accept natin siya, we are being sanctified and we are being sanctified in truth. Okay? So, anong application natin? Practical application, no? Kailangan talaga natin magbasa ng Bible and we read the Bible prayerfully, no? Kailangan ng buhay natin maging ang tawag nito, standard mode na natin yung prayer. No, kailangan continuous usap. Kahit na anong ginagawa natin, kahit na anong kasimpleng bagay, kausapin mo si God, no? Kausapin mo si God. Kahit na pangit, let's say, Lord, tinatamad ako magbasa. Lord, ang dami kong distraction ngayon. Lord, ang busy ko.
Di ba? Pero continuously kinakausap mo siya, no? Lahat ng situation mo. Alam mo yung ano, yung parang kay Jeremiah, no? Yung breath prayer, no? Ang bilisan na ano, pero kinausap na niya si God, no? So dapat maging dependent tayo, no? Maging dependent tayo in prayer. No? Pangalawa, yung nabasa natin, wag maging head knowledge lang. We need to apply the principles of the Bible. Alam mo, sobrang kailangan na grounded tayo in the principle. No? In fact, no, ako, share ko lang sa inyo. Ako, when I share Jesus to other people, to unbelievers, ang pag-share ko hindi heavy doctrine eh. Ang pag-share ko principles. Kasi yung principles, godly principles yan eh, godly wisdom yan eh. At yung godly wisdom, pag narinig ng worldly, pag narinig ng isang tao ng worldly at nakarinig siya ng godly principle, nagugulat yan, parang ano yan, parang binubuhusan ng malamig na tubig, no? Nung minsan, tumambay ako sa gym namin, no? Bihira lang ako tumambay doon, pero nung minsan umupo ako doon sa sa cashier. Eh meron dalawang tao na umupo sa harap ko. So, parang nagkaroon ako ng impression to share the gospel to them. So ayoko nga maging heavy doctrine eh. Ayoko sabihin na, alam nyo ba, Christ died for us. So, parang siguro baka di na bumalik sa gym ulit yan. Pero ibig sabihin, you share the principle. Nakita ko mga mother sila, mga may anak sila, nag-usap sila. So nag-share ako, oh talaga, sabi ko, alam mo yung anak ko, is being homeschooled, no? Homeschool namin. Talaga, no? Naisip nila, sabi niya, okay ba ang homeschooling? Oo, sabi ko, tapos doon mo na ipasok yung principle. Kasi alam mo tayo kasi as parents ang ang talaga ang bubuo ng foundation ng anak natin. Hindi society, tayo, di ba? So mahirap man yung homeschooling, pinilit namin kasi naniniwala kami, no, na kapag grounded na siya doon sa tamang principle and based on the Bible, sabi ko kahit na ma-impluwensyahan niya ng mundo, hindi na yan basta-basta matatangay. So hindi kami yung parents na, oy bawal yan, huwag mong gawin yan. Hindi kami ganoon. Kasi inaano namin siya, inaayos namin yung foundation niya. Hindi kami parang puro mali. O para 'di ba minsan dahil mahal natin anak natin, puro mali para wag niya gawin yung mali. Kami baligtad. No? Ginagawa namin foundation para gawin niya yung tama. No? So, principle yon. Alam mo, nung narinig niya yon, talagang nakinig sila. Yung isa nga may kausap, bigla niya binaba yung phone niya at nakinig siya. Then, unti-unti, doon ko pinapasok, no? Si God ang gumawa niyan eh. Si God ang gumawa niyan yung principle niya. Kaya alam namin talagang effective yan. Nakita mo, you don't sound preachy, pero na-share mo yung pangalan ni God, na-share mo yung name niya. Through godly principles. So wag siya maging head knowledge lang, no? Pag isinabuhay mo yung principle ni God, minsan kailangan marinig yan ng mga tao na nasa world pa, no? Okay? So third, be better every day from one degree of glory to another. No? So yun ang ano natin, no? Yun ang minsan in reality, no, minsan na okay ka na, bigla kang bumababa. Pero ano ka pa rin? Isipin mo, hindi ka na katulad nung araw, no? Mag-fail ka man ulit ngayon, mag-fail ka ulit sa walk mo ngayon, huwag mo isipin na katulad ng ibang araw. Iba na eh. Yung ngayon kasi, iba na yung road na ano mo, yung road na nilalakad mo. Hindi na katulad noon, no? Noon, kahit anong gawin mong kabaitan noon, mali yung road na yun eh. Pero ngayon, nasa tamang road ka na. So, mag-fail ka man, nandun pa rin, tama pa rin direction mo. Sabi nga ni Jesus, no, pag gano'n na nangyari, then confess, and then move forward. Ibalik mo agad kay God. Lord, nagkamali ako, repent, and then move forward. Na kasi you are already safe, no? You are already safe. Yung sabihin, ini-slow down ka lang ng kasalanan. Pag na-realize mo nasa kasalanan ka, surrender mo agad kay God yan. Hindi ka agad kasi makakapag-pray niyan eh. Hindi ka agad makakapagbasa ng Bible kasi may guilt Para pa sa rin. breakfast. Diba? So, i-surrender mo yan kay God. And then, pag okay ka na, Magkano gusto ng continue. breakfast? Kasi ganun talaga ang direction natin, no? We become What do you better want for every day breakfast? from one degree of glory to another. Okay? Yun ni Mark eh. Ay, start ko lang.